governance kasi mahirap talaga. Madaling maglatag ng plataforma. Pangarap mo para sa bayan, pero yung aktual na pagpapatupad, yung pag-abot, hindi ganun kadali. Ang daming liko-liko at sikot-sikot. Hindi pwede basta naisipan mong gawin, titirahin mo na agad. May mga procedures at guidelines na dapat kang i-consider at sundin. Pero syempre, thankful ako na kahit mahirap, may mga makabuluhang bagay na tayong na-accomplish sa loob ng isang taon. Asenso at reforma. Ito ang platapormang bitbit ni Mayor Jowar nung naghain siya ng kanyang mabuting paglilingkod para sa bayan ng Angat. Isa sa unang hakbang ni Mayor Jowar sa landas tungo sa pagbangon ng Angat ang pagpapailaw sa mga daan upang tiyakin ang kaligtasan ng ating mamamayan. Yung mga solar lights na itinayo ngayon ay lubos na nakakatulong kasi maliwanag yung mga areas dito sa Angat. Kung meron mang mga sasamang loob na malapit sa area na nagtatangka, parang mas natatakot sila dahil nga maliwanag yung mga areas na nadadaanan. Sa simula pa lamang ng kanyang panunungkulan, ay agad siyang sinalubong ng kalamidad. Sa ganitong mga pagsubok, higit na lumitaw ang kanyang kakayahan. Nakita ko kasi ang kahalagahan ng departamento ng MDRRMO dahil sila nangangalaga ng kaligtasan pagdating ng may sakuna at mga pagsubok sa ating bayan. Isang malaking hamon ang kawalan ng maayos na opisina ng MDRRMO na nakaaapekto sa maayos na pagtupad nito ng kanilang tungkulin. Dahil sa sobrang liit ng aming area, compress na compress, hindi namin malaman kung saan namin kukunin yung aming equipment. Naghahagila pa kami. Kabilang sa pangunahing proyekto ni Mayor Jowar ang pagtatayo ng bagong gusali ng MDRRMO na may modernong pasilidad na magpapabilis sa pagresponde nito sa panahon ng sakuna o kalamidad. Nakita ng ating punong bayan yung kakulangan sa pasilidad ng ating disaster response team. So dati, nag-o-office lang sila sa annex building. So meron lang sila dun na isang maliit na kwarto pagka kailangan nila ng night shift. Kasi kailangan 24 hours yung operation ng ating disaster response team. Napagplanuhan ng ating punong bayan at disaster council na kailangan magkaroon tayo ng sarili nating disaster building. Sabi nga po, itong phase 1 po kasi ito po yung pondo galing sa DPWH, sa national, na humigit kumulang ay 10 milyon. At yung second phase po ay, sabi nga po ni Mayor, hindi po niya ite-turn over sa amin nang hindi po to ayos. Dahil sa mga reformang ipinatupad sa Disaster Preparedness and Response, sa unang pagkakataon ay napasama ang ating bayan sa gawad kalasag. Right now, siguro dahil nga mas nagiging kami handa at maraming nadadagdag dun sa opisina namin, yung capabilities ng personnel at the same time dun sa pagresponde, kaya nakatulong to para kami ay maka-qualify at the same time active participation ng ating bawat miyembro ng ating council. Alam ng ating punong bayan na kailangan ng aktibong pagharap sa kalamidad, kaya naman bahagi ng kanyang programa ang pangangalaga sa kalikasan. Priority po sa kanyang kalikasan. Alam po niya na pag nasira yung kalikasan natin, maraming maapektuhan, maraming mapipinsala. Halos umabot kami ng kalahating milyon dun sa mga fish cages na nasira during Typhoon Ulysses. Meron pong ilang mga barangay na naapektuhan din po ng pagbaha dahil din po dun sa clogging na dinulot ng mga water lily. Naisip niya mula dito na pwede palang gamitin ang mga water lily ito para sa isa pang panibagong livelihood na maaaring gawin ng mga angat kalusugan coordinators kahit sila ay nasa sarili lamang nilang tahanan. Ang angat kalusugan ay hindi na lamang pagsusulong ng malusog na mamamayan, kundi isang kilusan upang mapaunlad ang ating bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sustainableng kabuhayan. Nung nangangampanya pa lang po si Mayor noon, lagi ko pong natatandaan na sinasabi niya na huwag mong bigyan ng isda, turuan mong mangisda. Malaking tulong po ito sa amin sapagkat magkakaroon po kami ng dagdag na pagkukunan ng pampinansyal na pangangailangan. Yung sukat po nito, pwede po siyang ibenta ng 250, kasama na po yung mga design nito. And then yung iba po kasi nilalagyan pa rin po ng mga
decoration para po presentable naman po sa pagbebenta natin ito. Sigurado na pong may market ito dahil bibilin po ito ng munisipyo para po maging lagayan po ng mga token na ibinibigay po sa mga guests na bumibisita po sa ating bayan. Bahagi rin ng pagpapanatili ng kalinisan ang maayos na pamamahala ng basura. Kaya't nagpatayo rin ang pamahalang bayan ng Materials Recovery Facility o MRF. Ang MRF namin ay nakalagay po sa Barangay Nyugan. So hiniram ko lang at wala nga po kaming MRF. Maliit lang po ito, 100 square meter lang po ito. Ngunit sa dami nga po ng basura, hindi naman po siya kakayahing i-accommodate nung maliit naming MRF. So yung ngayon po, isinama ni Mayor dun sa supplemental budget, yung para sa MRF. Naglagay po siya ng 9 million. Nagkaroon din ng pagbabago sa pagtatalaga ng mga kawani ng munisipyo upang magkaroon ng sapat na kakayahan ng bawat tanggapan sa maayos na pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa ating bayan. Isang tao lang ako nung dati sa Menro. 2015 nang ma-designate akong Menro. Pagkakaalam ko, overload na siya kasi isa nga po siya. Noong time po na yon, gusto po akong ilipat. Kaya sabi ko po, kung ililipat ako, sa Menro na lang po para may kasama nga siya. Itong taon na to, maupo ang bagong mayor, dinagdagan ako ng tao. Meron na ako ngayong 8 tao. Sa staff ko dito sa opisina, kasama na doon yung inspector, saka 2 doon sa aming MRF. Malaking tulong yung maraming inilagay sa akin kasi sa dami ng trabaho, hindi ko naman kakayanin na akong mag-isa. Naniniwala si Mayor Jowar na ang kaunlaran ay hindi dapat magresulta ng pagkasira ng kalikasan. Sa unang araw ng kanyang panunungkulan, agad siyang nagpatupad ng regulasyon sa quarrying sa bayan ng Angat. Pinagbawal na po ni Mayor yung pag-quarry kung saan-saan. Regulated na po tayo. Bawal po mag-quarry sa laog. Hindi po pwedeng mag-quarry doon sa itaas na bahagi ng Banaban. Pwede lang po mag-quarry doon sa labas po ng ilog pababa kung saan wala pong tao. Ang quarry po kasi talagang main source po ng aming collections. At kundi dahil sa quarry, yung mga ibang collections namin hindi makasasapat para po matustusan yung mga local projects. Sa kabila ng regulasyon na ipinatupad sa quarrying, lalong lumaki ang koleksyon ng pamahalang bayan mula sa quarry operators. Ito ay dahil sa mahusay na reforma na ipinatupad ni Mayor Jowar. Noong 2022, nakakolekta ang ating pamahalaang bayan ng 7.5 milyon mula Hulyo hanggang Desyembre. Halos doble ng koleksyon noong unang hati ng taon. Nagkaroon din ng reforma sa paraan ng pangolekta ng buwis sa mga negosyo at dahil dito ay nagkaroon tayo ng mas malaking pondo para sa mga serbisyong ibinibigay sa bawat Anggatenyo. Nagkaroon po tayo ng business permit and licensing system joint inspection team and validation po. Bali, bumaba po tayo sa bawat barangay para po ma-check yung ating mga negosyo kung lehitimo po na nakarehistro sa ating bayan. Bali po, last 2020 po, nagkaroon po tayo ng almost 25 million na collection. At ngayon naman po, sa taon pong 2023, halos kalahatian po ng taon, meron na po tayong collection na 31,500,000 po. Mula sa mas malaking buwis na nakolekta ng pamahalaang bayan, ay nakapagpatayo ng mga mahalagang infrastruktura upang makamit ang hinahangat na pag-asenso sa bayan ng Angat. Kasalukuyan po, natapos na namin ang Farm to Market Road sa barangay ng Baybay, barangay ng Santa Lucia at gayon din sa Binagbag. Sa kasalukuyan din po ay nire-rehabilitate po namin ang aming municipal gym. I-improve po namin ito. Magkakaroon po ng mga electronic scoreboard, air condition. Ito po ay nagkakahalaga ng 17 million pesos. Ang lahat ng mga proyekto ng ating pamahalang bayan ng Angat makakatulong sa mga farmers natin. Laging binibigyan pansin ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Mayor Jowar Bautista. Hindi matatawaran
ang tulong ng ama ng ika-6 na distrito ng Bulacan na si Congressman Ador Pleito na nagbaba ng napakaraming proyektong pang-infrastruktura at pangkabuhayan upang makamit ang ating pangarap para sa maunlad na Angat. Matatapos na po ito yung bago nilang two-story na tinatawag state of the art na new municipal building. Equip po ito ng bagong mga gamit, equipments, mga furnitures, kasama ng mga aircon, kasama pati mga isasama namin mga laptop. Basta ito matutuwa talaga yung mga empleyado natin. Sinisimula na ngayon ang pag-ayos ng bagong munisipyo na kailangan ding maging maayos para sa pagpaplano namin at nang maka-attract tayo ng more investors. Sabi nga nila, more investors, more income, more services. Sa unang taon din ng panunungkulan ni Mayor Jowar ay agad niyang tinupad ang kanyang pangako na muling magtatayo ng tulay sa pagitan ng Baybay at Laog na nawasak dahil sa pananalasa ng Bagyong Karding. Pagkasira ng loob namin, masira yung tulay kasi talagang hirap kaming maglabas ng aming mga produkto. Talagang maraming oras kaming inuubos para maihatid namin yung aming gulay. Dati kumikita kami ng mga 600. Ngayon wala na. Maliliit na. Pambili ulam yun. Nakukuha namin ngayon. Meron kaming mga in-order na school supplies para sa kapakanan ng mga bata sa school. Mas malaki yung ginagastos namin kasi kailangan naming umikot sa Norsagaray. Ito ang priority project ni Mayor Jowar. Kaya minamadali talaga. Kasi natatakot siya dahil malapit na magtag-ulan. Baka tag-ulan hindi pa tapos tong bridge nito, madidelay na naman. Yung buhay namin o pamumuhay namin dito sa na-isolate na halos na barangay ng Angat, mabalik na sa dati. Kahit alternative lang na tulay yung sinasabi, na ginasusan talaga ni Mayor, napaka-thankful kami doon. Kinikilala rin ng ating punong bayan ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa bayan ng Angat. Dahil dito, bahagi rin ng kanyang reforma ang pagpapatupad ng programa para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Sa paggugulay dito sa aming bayan, medyo nabibigatan yung ibang farmers dahil mahal yung mga cost o yung inputs. Especially sa high value yung seedlings natin na kapag bumibili ka sa private, medyo mataas yung presyo. Kaya po naisip ni Mayor, nakita po niya na ang bawat tumana o bawat bukid dito sa atin ay kung ano-ano lang ang naitatanim, kung ano lang yung po pwede na itanim yung makakatipid sila. Sa experience po kasi namin sa Municipal Agriculture Office, kami po kasi ay nagpa-purchase din sa labas. Ang presyuhan po sa labas po ng isang seedling trays is nagkakahalaga po ng 180 pesos. Dito po sa amin, ang plano po namin is kahit po 100 pesos per tray po sana, kahit po 80 pesos makatipid po si farmer sa isang tray. Bukod sa murang binhi, ay nakapagsagawa rin ng proyekto upang magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig ang mga magsasaka kahit sa panahon ng tag-araw. Pag tag-araw, wala kaming tubig na ginagamit dito. Dahil natitiyo yung sapa kasi. Ngayon, kung magagawa to, malaking pabor sa amin. Dahil pag tag-araw, baka pag-seseko crop na kami. Kung may isang panahon na pag-aani sa panahon ng tag-ulan, ito ay madodoble o maaaring matriple. Ibig sabihin nun, yung programa ng gobyerno na food security ay magaganap dahil sa programang ito sa SWIP. Bilang pagkilala rin sa mahalagang ambag ng pagsasaka sa ekonomiya ng Angat, ay ipinagdiwang din ang kauna-unahang festival sa ating bayan. Vice Mayor pa lang ang ating buting Mayor, Jowar Bautista, ay pinangarap na niya na magkaroon tayo ng sariling festival sapagkat sa lahat ng bayan at syudad sa lalawigan ng Bulacan, tanging Angat na lamang ang walang naitataguyod na festival. Nung simula nung manumpa sila sa tungkulin ng July 1, ang sabi sa amin ay dapat magkaroon tayo ng festival na tatatak sa bayan ng Angat. At dahil din sa Gulay Angat Festival, ay binibigyang halaga ng pamahalang bayan ng Angat ang ambag ng mga magsasaka para sa food security, hindi lang para sa aming bayan, kundi para na rin sa bansa.
Kinikilala rin ni Mayor Joar ang mahalagang papel ng kabataan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Kaya naman nagpatupad siya ng reforma para sa higit na dekalidad na edukasyon sa Angat. Sa unang pagkakataon po, naglaan po ng pondo ang pamahalang bayan ng Angat para sa educational assistance po. Ito po ay pinondohan ng mahigit 1 milyon at ang naging beneficiary po natin ay higit kumulang 800 na estudyante. Dito, ang bawat estudyante po ay nabigyan po ng halagang 1,500 pesos para sa mga elementarya, 2,000 naman po para sa high school, at 3,000 naman po para sa mga oneti. Sa scholarship po na yun, ginagamit ko po yung grant na yun para sa pambaong ko po, sa allowance ko, pambili po ng project, pamasahe, ganun. Lalo po ngayon face-to-face na. Bago pa man naging punong bayan, malaki na ang pagpapahalaga ni Mayor Joar sa sektor ng kabataan. Kung kaya't inilunsad niya ang Joar Bautista League of Empowered Youth o Jowa Youth na siyang dinadaluyan ng kanyang programa tulad ng pagbibigay ng scholarship mula sa kanyang sariling bulsa at pagsuporta sa mga makabuluhang proyekto para sa kabataan. Inaalagaan nila hindi lang basta sa tulong pinansyal, kundi pati na-appreciate po nila yung mga nagagawa ng scholars nila. Nakaraan na school year po, natulungan po namin sila na mabigyan ng school supplies po. Hindi din po namin magagawa yung mga projects po na yon kung hindi po kay Mayor Joar Bautista po. Sa isang taon na si Mayor Joar yung naging punong bayan ng Angat, nakita ko sa kanya na pinapahalagahan niya at alam niya na may potensyal at mahalaga yung papel ng kabataan sa pamahalaan sa pagbuo ng isang maunlad at progresibong bayan. Mapalad din ang bayan ng Angat sa pagtatayo ng National Child Development Center na makatutulong sa paghubog ng kaisipan ng ating mga kabataan. Kakaunti po ang daycare centers, nagre-range po ng 40 na bata hanggang 70 na bata sa isang daycare center. Napakalaki pong tulong maibibigay ng NCDC dito po sa bayan ng Angat kasi yun po yung magiging model ng bawat daycare centers. Dahil na rin sa naranasan nating pandemya, ay higit na nakita ang kahalagahan ng kalusugan ng mamamayan. Sa ipinatutupad na reforma, inilapit ni Mayor Joar ang serbisyong medikal sa mamamayan. Gamutan sa barangay po ay naging malaking tulong lalo na po sa ating mga barangay na malalayo dahil nung nagkaroon nga po ng pandemya, hirap na po silang magpa-check up, bihira na po sa kanila lumalabas. So nakapagbigay kami ng mga medical consultation na kung saan umabot ng 899 consultation sa medical. Sa pediatric patient naman ay meron kaming total na 348. Sa dental extraction, pagbubunot ng ngipin, umabot ng 274 patient. Bukod pa yung sa dental consultation na 98. Sa optical naman yung sa consultation sa mata, meron kaming total na 703 consultation. Ano rin si Mayor ng mga minor laboratory exam, particularly yung mga clinical chemistry na blood sugar, cholesterol, uric acid, ganyan, ihi, CBC, tsaka yung mga test sa dengue. Now, yun yung mga basic na laboratories na kailangan namin para ma-diagnose yung sakit. Hindi na nila kailangan magpagawa sa labas, tapos babalik ng ilang araw para sa resulta. Saka libre para sa mga taga-Angat. Tinitignan natin mabuti ang mga pasyente. At syempre marami sa ating mga kababayan sa Angat ang merong mga sakit sa mata. Marami tayong natutulungan at yun ang kagandahan ng Angat Kalusugan. Bukod sa libreng konsultasyon, ay namamahagi rin ng wheelchair at iba pang medical assistive device at gamot ang pamahalaang bayan sa tulong ng Angat Kalusugan at nagbigay rin ng karagdagang pensyon at serbisyong medikal para sa ating senior citizens. Nagsabi na nakakahingi nga daw po sa munisipyo. Sabi ko walang masama, testingin ko kung ako'y mabibigyan. Eh di naglakad po, Huwebes po yun eh. Kaya nagulat ako, kinasabaduhan may tumatawag na, sabi ko ba't napakabilis? Ibis lang ka ako Sabado ka ako, eto na. Sa mapping namin, lumabas na around 5,700 yung mga senior citizens. So, isa sa naging priority project niya, yung magkaroon ng local social pension. So, in-enhance in the sense na
Kung dati national lang, ngayon meron ng local social pension funded by the local government. So naisipan namin na bigyan sila ng libreng flu vaccine at pneumonia vaccine. So noong 2022, nakapag-inject kami o nakapagbigay kami sa 4,904 na senior citizen na flu vaccine. At ang pneumonia vaccine, ang nabigyan naman namin ay 2,635. Ito po ay walang binayarang kahit 5 ang mga senior citizen. Malaki pong pasasalamat namin sa Angat Kalusugan dahil po yung bibili po namin dapat na panggamot na 1,100. Ngayon po, pambili na lang po namin ng pagkain. Madinig mo lang po sa mga matatandang may edad na, naku, salamat, may gamot na kami. Kasiyahan na po sa amin yung salamat lang na sabihin nila sa amin at sabihin daw kay Mayor na maraming salamat, napakalaking tulong sa kanila yung gamot na naibibigay. Malaking tulong sa bayan ng Angat ang mga programang ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Super RHU. Gayon din ang pakikipagtulungan ng pribadong sektor tulad ng itatayong dialysis center na isang public-private partnership. Dati po, itong mga nagda-dialysis na pasyente, binibigyan po yan ng financial assistance na 10,000 kada pasyente. Meron po kaming 44 dialysis patient. May sakit ka na tapos travel ka pa ng ganun kahaba, yung pagod po ng biyahe, lalo po kapag nagko-commute lang. Iba po naman mga pasyente niyan, halos laging hinahatid, sinusundo ng aming ambulansya. So naisipan ni Mayor na magkaroon ng private-public partnership sa isang dialysis center na kung saan yung building itinayo at saka yung lupa galing sa pamahalang bayan ng Angat. Yung operation, ang magmamanage naman yan ay yung private na dialysis center na kapartner ng bayan ng Angat. Siyempre, every dialysis po nila, lumalayo pa sila. Kapag malapit na, less hassle sa biyahe, sa layo po nung pupuntahan. Ito pong Super RHU, ito po yung improved version ng existing rural health unit. Tatayo sa Barangay Tabok, na kung saan ang catchment barangay o yung mga barangay na po pwedeng pumunta doon ay manggagaling sa barangay ng Paltok, Yugan, Donasyon, Atabok, Sulukan at Marungkos. Nag-alat ang ating mayor ng pambili ng lupa. So ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Angat ang bumili ng lupa para tayuan ng building ng Super RHU. Yung building ay nanggaling sa Department of Health na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa mabuting pagpaplano. Kaya naman katuwang ang mga opisyal at kawani ay nagbalangkas ng Executive Legislative Agenda ang pamahalang bayan ng Angat. Sa tulong ng mga organisasyon ng mamamayan, natitiyak ni Mayor Jowar ang pagkamit ng asenso at reforma na kanyang hinahangad. Para po sa akin ay napakahalaga ng pagkakaroon ng Executive Legislative Agenda dahil ito po ay gabay ng mga ating punong bayan kung paano niya tatahakin yung kanyang daan, kung paano niya mapaunlad yung aming bayan. Narinig ko na isa sa kanyang mga campaign platform, yung pagtatatag ng isang People's Council. And yun yung pinaka nagustuhan kong platform niya. Yun kasi yung para sa akin, yung pinaka magandang manifestation na we have a listening government. Na-inspire po ako sa ginagawa ni Mayor Jowar Bautista kung paano niya po nililid yung mga tao. Actually, hindi lang po sa mga nangangailangan ng tulong. Kumbaga, yung goal niya pang kalahatan, pang general. And never pa niya binigo yung mga Anggateño. Kung na-challenge ako sa inabutan ko nung umupo ako noong July, mas malaking challenge sa akin na may pagpatuloy at hindi maudlot ang mga nasimulan ko sa loob ng isang taon. Mabigat, oo. Pero confident ako na sa tulong ng mamamayan ng Angat, makakamit natin ang asenso at reforma para sa aming bayan.